may Kawayan, Carilao, Bando, 95 million na may success. Sila babalik ng tama. Kailan nila itatama, di ba? Kailan nila inaayos para maging maayos ang buong bansa? Titiis pa rin ba tayo? Maghihintay pa rin ba tayo? Kailangan pa ba umabot sa impeachment o gumawa na sila ng paraan? Dahil nandito na yung mga data. Region, District 1 to 5. No district ng San Jose del Monte. Nandito lahat ang data. Nandito lahat ang korupsyon. Hindi na lang natin papakalanan dahil baka mayroon ng court proceedings. It is illegal to mention that. Pero, tandaan natin, ang Bulakenyo, titindig, magpapakabayani, zero vote sa korap. Ang mga Bulakenyo, umaasa at nakikisa sa buong Pilipinas na ibibigay ang zero vote para sa korap. Ang boto ko, ang boto natin lahat na Bulakenyo, para doon sa totoo magsisilbi. May prinsipyo, may paninindigan, may magagawa sa bayan, at numero 1, hindi korap. May suggest? Again, additional, pasensya na po kayo, ay humihilit ako. Again, I'm addressing every congressman, every politician here in Bulacan. Kung kami nakikita nyo nagsasalita rito, we are here individually dahil sa kagustuhan natin. Walang pumilit sa amin dito, walang kumbaga, walang nagdikta sa amin na mag-organisa ng ganitong klaseng grupo. Again, you don't threaten us with lawsuits, you don't threaten us with death threats. Karapatan namin ito. Karapatan namin bawat individual na mamamayan ng Bulacan na ipaglaban namin yung sa tingin namin tama. Hindi na naman bawat isa sa amin ito. Karapatan nito ng aming future, ng aming mga anak. Nakakayaan na ba namin na ang Bulacan ay manulog mo? We are very familiar now. Hindi lang dito sa Pilipinas, buong bansa. Bakit? Tayo ang isa sa pinakalaking pondo, pero look at us. Even here in Malolos, lalo na sa bayan yung sa Marinao. Nandiyan tinakura ng pondo ang flood control, pero look, even yung bahay ko, kaya ang bahay ko ang taas. Tapos ang paligid ko, bumaba. I have submersible pumps lang na sinusuka yung tubig. Pero kung itinan mo, devastated. Nakakaawa. So siguro, again, to all the members of the Congress, LGUs, don't threaten us na kami nag-organisa ng ito. Karapatan namin ito. You don't have the right na kami pigilan sa aming karapatan na magsalita. Kasi yan ay aming constitutional right to voice out our demands and our criticism against you. Kasi pasultuhin namin kayo bilang mamamayan. Okay? Itama lang natin yung mali. Itinatama lang namin sa tingin naming mali. Kaya, again, sa aming mga kapwa ko lang kayo magsuporta tayo. We're not here to attack every individual LGU members, every individual officials. We are here to criticize them because nakikita namin mali ang ginagawa nila. Ano? Ganito na lang yun? Maliwanag naman. We have the evidences. Diba? Tumanggapin iba sa inyo. So, kung kaya nyo sigmurain yung pinakakain nyo sa pamilya ninyo, diba? Nandiyan yung mga contractors, nandiyan yung mga congressmen, nandiyan yung ibang mga LGU officials. Meron nga dyan ibang lugar, yung mataas na lugar, nagulat ako, bakit may flood control budget eh. I will not mention that eh. Kasi kaibigan ko yung mga tawag niya. Okay, again, kahit sino dito, kahit yung mga kaibigan pa natin from law enforcers, you don't threaten us with lawsuit, you don't threaten us with death threats, or you don't threaten us na ipapasaran. Kasi ilang beses yung ginawa yan eh. Siguro, mga last 2 years ago, kaya nyo pa eh.
Pero kung patuloy yung gagawin, ipitin yung boses ng bawat isang mamamayan ng Bulakenyo, I am sorry. Again, uulitin ko, we are not threatening. Ginagawa namin to very peacefully. Okay? Pero this is a time bomb. Hindi man sa amin magsimula ito, pero bawat individual ng mamamayan ng Bulacan magkakaroon ng boses. Kasi nakikita namin walang nagiging resulta. Look at what happened to ICI. We're not calling for the administration to step down. Wala naman magagawa, nandiyan na siya. Ang concern namin dito is yung future ng Bulacan. Okay? So again, I'm warning every one of you. Pasensya na po kayo, wala akong takot sa katawan. Don't threaten us with anything. Okay? No suit, death threats, inuulam na lang po namin yan. Kaya nga nandito kami. Kung kami po itakot, invite ako ni Sir Pao, hindi. Ayoko kasi ayaw ka organization, kasi sila pangalaman mo. I am very individual as a person or as affected mamamayan ng Bulacan. Ako po personal lumulubog po sa bahay. Ang mga sasakyan ko po, lalos-lalo po laman lang natin ng kasa. Kasi I have no choice Diba? Kaya ako po yung nagsasalita para po sa sarili ko at para sa pamilya ko. Bilang Bulakenyo. Again, I am warning every LGUs dito sa Bulacan. Sasabihin ng nalubad dito, pero definitely kilala niyo ako Don't threaten us. Kalayaan at karapatan namin magsalita sa maling mga inyong ginagawa. Yun lang po. Maraming salamat. Napakaganda paliwanag, Isog Chess. Mag-isog ka talaga. Mag-isog, salitang Bisaya, ibig sabihin matapang. Bulacan, bayan ng mga bayan naman. Matapang ba tayo? Yes! Oo, naman. Kailangan. Unanimous at sinabi ng mga kasama natin, matatapang tayo. Meron ba tayong tapang pag nakalubog tayo sa baha? Wala sa ilo mo Kailangan sa nilo mo Anyway, recap lang. Wala akong babagay pangalan. Sabihin ko lang sa inyo, ang mga distrito. First district, 9.49 billion. Resulta, nanalo ng 25 sa gitna ng scandal. Second district, 55 million at 74 million nakita sa sales. Mismong si kawatan na Pangulo ang nagpatunay nito. Reaksyon, Denmark, katahimikan, walang pahayag, yung inakasuhan. Walang pagtagip, walang accountability. District 3, patay na to, pero ang issue dito, dynasty. Pabalik-balik lang sila. Political dynasty. District number 4, may kawayan, Marilao, Bando, 95 million na naisukles. Pero pinakita ko pa kasa dahil nalulubog yung mga sasakyan mo. Lagpas tao. Marami namatay. Subdivision sa loob ng subdivision, lagpas tao. Marami namatay nung last nila. Karina. Yes. That's the worst compared to Ondoy. Wala pang flood control before ng Ondoy. Pero this, Karina, lagpas tao po sa tapat ng bahay. Ang problema sa District 4, palit-palitan lang yung mag-asawa. Hindi ito coincidence. Ito ay sistema. District 5, ito yung top notcher. 95 million. At isa pa, 96.5 million. Hindi lumalayo sa pangyarihan ang mga involved dito. Pagkama, lumilipat lang ng titulo. Isang nananatili sa munisipyo, isang pupunta sa kongreso. Isang nasa kongreso, babalik sa munisipyo. Dynasty with
corruption through the flood control scam. Loan district ng San Jose del Monte. Medyo mas malaki-laki ito. Pero under investigation ng DOJ, kaya we cannot mention anything about this. Bago tayo lumipat, kapag may proyekto, sample 100 million, alam na naman natin lahat, automatic na may parking, may allocables, merong porsyento para kay contractor, para kay congressman, para kay alam na natin lahat yung mga tiwali na nagkakaroon, na namamantsahan. Hindi naman na, kasabihan nga ng mga matatanda dati, kung sino yung nasa kusina, siya yung mauulingan. Kaya, baka may problema kaya, puro ulin na eh. Malapit sa opisina. Malapit sa kusina. Ang biyaya. Ang tanong, totoo ba ito? Yung mga report na yan, yung mga nakikita natin sa Senado na pabalik-balik na mga investigasyon, yung Rebel Committee, yung ICI, na ano ba nangyari doon? Isa na lang. Papak na eh. Hindi na yata commission. Ano yun? Goes Department of Investigation. Goes Investigation. Everything's planned. Everything's planned. Kaya nga eh, masyado ng, sabihin na natin, masyado ng sindikato ang gobyerno. Dahil hindi na nararamdaman ng tao ang para sa kanya, may gobyerno pa ba? Hindi na nararamdaman ng tao na meron ng namumuno, na meron ng umaako ng mga responsibilidad, meron ng accountability. Eh wala eh. Walang nangyayari eh. Walang ganun.